Sumalisi o masalisihan? Yeah. Kasi sumalisi na ako in the past. So, so masalisihan naman. Kasi parang hindi ko maintindihan dati yung sarili ko nung bago siya ginawa. Siguro dahil high school pa ako noon, so parang mapusok, go lang kasi parang bago to eh. So kung masasalisihan ako, siguro gusto ko rin maintindihan yung sitwasyon kung ano yung pakiramdam ng ganung bagay. So yun, masasalisihan. Para hindi lang maiba, syempre gusto ko rin ma-experience ano ba yung consequences ng ginagawa ng ganun. Yun. Thank you. But Sarah. Ako po, ano lang siguro, masalisihan. Kasi, as a girlfriend po kasi, loyal po ako eh. Hindi ko po kayang sumalisi. Parang, pag nasalisihan ka po kasi, may reason. Ibig sabihin, baka yung past relationship mo may problem or baka, di ba, hindi nag-work, kaya ka na salisi. Ganun po. So, salisihan na lang po para patawarin pa din ako ni Lord. Ngayon po, thank you. Ako rin po is, masalisihan kasi hindi ko po kayang gawin yun sa iba. Mabait po ako. Ayaw ko magkasala. Charot. Yun po. Ako, proud, mabait ka din ba? Siguro kung ako, sana wala na nang mangyaring gano'n. Parehas kasi masakit yun sa dalawang tao. Pero kung ako papapuliin talaga kung may masasaktan, siguro ako na lang yung masasaktan, huwag na lang siya. Kasi kung gusto niya yun, siya na lang yung manalisi, hindi ko na lang gagawin. Ayaw kasi talaga makasakit ng tao eh. Ayan na. Thank you. Wala na, nagmukha mo kami masama ngayon. The other question is for Ian. Ano yung naging casting process mo dun sa APA? Paano sila kinas? Like, did they audition or... Dito po sa Salesian po kasi dumating sa akin yung project na nandyan na po yung cast. So wala po siyang casting process. Pero ayun, ganun po ganun po siya dumating sa akin. So parang dumating yung project, then ready to shoot. Pero before that, kailangan plansyado mo nila. Ganun po. Thank you. Thank you. That was Trixie. That was a content creator and a film reviewer. Up next, we have Flo Galitas of Lionheart TV. Hello, good afternoon po. For the Ian, kasi na-mention mo na kanina earlier na the project was already presented to you, di ba? Tapos plus, pati na rin yung cast and all. Coming from kasi when we look at yung trailer kanina, emotionally charged siya. Plus, syempre, andun yung konsepto ng Viva Max. Ilang percentage or paano mo siya hinahandle as you coming from Cinemalaya? Paano mo siya nababalance yung syempre, hindi rin talaga dapat mawala yung pagiging director mo sa story. So, paano mo siya nabalance? Given na nasabi nga ni Sarah kanina, medyo kailangan mong i-tone down yung ganitong characters, mga ganun. So, how do you balance things up with you and the director of the movie? Yung unang beses po namin na magkita-kita, ano tawag din sa ganun? Basta nag-meeting po kami na magkakasama kami apat. Doon pa lang po sinabihan ko na sa kanila kung ano yung level ng acting na gusto ko eh. Sabi ko, from 1 to 10, gusto ko 3 lang yung makita ko sa kanila. Kaya siguro yun yung tumatak sa kanila na every time na may yung confrontation scene, nakita niya yung sampalan ng scene tsaka yung sagutan nila. Parang sabi ko, kimkimin niyo yung galit niyo. Huwag niyo ibuhos, huwag kayong sumigaw, ayoko nang maingay na away. Gusto ko yung parang nararamdaman ng audience na may parang pinipigil kayo sa sarili niyo. Kaya gusto kong 3 yung level na acting nila. Kasunod nun,
pinadaan din sila sa workshop. Nilist ako dun sa, may ginawa akong listahan para dun sa, mag-conduct ng workshop. Kung ano yung mga eksena na kailangan ko na makita yung, yung acting skills nila. Tsaka kung ano yung level ng acting na gusto kong makita sa kanila. So siguro umabot din ng mga 10 na eksena. As in number of sequences yun. From 40 sequences, mga 10 specific na eksena na pinili ko na kailangan nilang aralin. So, may eksena doon yung sa bintana, yung nag-uusap silang dalawa, na basta, pag pinanood nyo yung eksena na yun, nag-uusap silang dalawa, pero yung unang acting nila kasi sa sorry yung unang acting nila sa yung first take, ang lakas kasi sabi ko pag pinapakinggan ko sa sa audio sa headphone ko maingay. Sabi ko yung character na pinag-uusapan nila nasa kabilang room na. So kailangan nyo mag-usap ng mahina pero nagagalit kayo sa isa't isa. So, kaya, pero nagawa nila yun ng 2 takes lang. Pero yung first talaga yung hindi ko siya nagustuhan ng take. Pero pagkarating nung second, nagawa nila ng isang tuloy-tuloy. Ayun. Tapos, parang dun din sa eksena sa clinic nila, ni Sophie, tsaka ni Gab. Ganun din. Yung galit kasi ni Gab dun sa first take, as in sobrang galit na galit. Pero parang pinapa-realize ko sa kanila, may ibang taong nakakarinig sa inyo. May mga nurse, may mga doktor, nasa loob kayo ng clinic, may mga ibang taong pasyente. Hindi kayo pwede magsigawan, yung parang nagwawala na. So pag pinanood yung eksena na yun, para sa akin convincing yung mga eksena, yung mga na-mention pa na eksena, kasi nga kinikimkim nila yung galit nila, hindi sila nagwawala na galit. Ayun, so pagdating sa mga actings, kunyari yung confrontation scene, yung sampalan, yung silang tatlo pa lang. Umabot yata kami ng 8 or 10 takes. Ganun din kadami yung sampal kay Chester. Sorry, Chester. Sorry kay Chester kasi gusto ko siyang kunan ng isang buong take na walang cut. As in walang cut. So, bawat mali, uulitin namin siya wala sa umpisa. So, kahit pa po na yung mga sessions, sorry na lang kasi kailangan ko talaga makuha yung eksena na yun na isang take lang. Ganun po. So, ganun ka-aukahan sa pagdating sa sa pag-direct sa mga actors. Dahil di ba you're a filmmaker and also a writer, di ba? So do you ever think na mayroon ka ng mga gawa na gusto mong italon sa Viva Max? Kasi like for the likes of Ricky D and others, sila Makalihatay already contributed their works for Viva Max and sobrang ganda yung mga ginawa nila. Ikaw ba may mga plano ka and then with the cast and also na gusto mong bigyan ng mga projects? Meron pong current project na pinitch sa Viva Max na pinasa ko sa Cinemalaya. Alam ko, na siya, pinalabas na siya as promotional material ng Viva Max. Pero hindi ko alam kung kailan ipapalabas. Pero nagpasa na kami ng ng final script. Inaayos na namin sa post-production. Sa pre-production yung script. Tungkol siya sa sa parang if aware kayo sa nangyari sa sa West Philippine Sea, yung binabangga yung mga maliliit na barko ng Pilipino. Parang doon po umiikot yung kwento. May nawawalang mga mangingisda. Tapos may mga naiwang mga asawa sa tabing dagat. Then may isang parola sa sa gilid ng sa community. So parang kahit panoorin niyo sa Cinemalaya o sa Vivax, ganun pa rin po yung treatment na walang binago. May mga sex scene pa rin. So parang ito yung project ko na from Cinemalaya to Viva Max pero wala akong binago. Ganun po. Basta may sex, may
Pero nandun, ang pinaka-importante is nandun yung parang social relevance ng kwento sa kung ano yung nangyari ngayon sa sa Philippines. Thank you, Direk. Thank you po. Thank you very much. That was Flo Galitas of Lionheart TV. For our last set of questions, we have Jojo Panalingan of Rider PH. Direct coming from Cinemalaya, doing Cinemalaya movies, ano naman ang challenge for you in doing a movie na ganito yung genre? Sobrang laking challenge po niya kasi kailangan ko talagang i-break kung ano yung nakasanayan ko. From indie filmmaking to parang medyo mainstreamish na rin tong Viva Max. Kailangan kong alamin kung sino po yung audience. Kasi pagdating po kasi pag gumagawa po ako ng Cinemalaya, ang inisip ko lang po kasi talaga, inamin ko po, iniisip ko lang talaga is yung sarili ko. Parang ano ang maganda para sa akin, ano ang maganda visually para sa akin, ano yung gusto kong gawin na gusto kong ipakita sa ibang tao. Pero pagdating po dito sa mga projects sa Viva Max, ang pagkakaiba po nito is kailangan kong isipin na may mga audience ako nanonood. Hindi ako ang audience na to. Parang gano'n po. Hindi siya hindi parang paano ba? Yung target nito is yung masa. Ganun po. So kailangan maintindihan siya kaagad. Kasi pag Cinemalaya, kailangan malalim, yung kwento, kahit yung dialogue, yung treatment, lahat. Pero ito kailangan madali siyang matanggap, madaling mag-grasp ng audience. So yun yung naging challenge po sa akin kung paano siya maitatawid from Cinemalaya to Viva Max. Lalo na po is yung yung mga sex scenes. Kasi nga po, sa first project ko, aminin ko, sobrang kabado ko sa mga sex scene. Kung papaano siya kukunan. Buti na, ang pinaka-request ko po talaga sa sa mga boss is kung pwede akong bigyan ng assistant director na babae. Kasi ayaw akong hawakan. Kasi pag ina-direct ko hinahawakan, gusto kong hawakan sila. Dito ka pumeso, dyan ka. Pero ngayon kasi kunyari pag sexy ka, ayaw ko silang hawakan. So, kaya nag-request ako babae. Never mo sila nahawakan. Hindi po. Pag sa sexy lang po hindi ko po kasi kaya. Or nandun ako sa kabila, sa monitor, pinapanood ko sila doon, then naka-prompter, na narinig ako ng assistant director ko, na ito yung paggawa ko sa kanila, dyan mo sila i-pwesto, ganun po. At yun na po, kailangan babae. Kasi gusto ko pong nagagalang kasi yung mga babae sa set. Ayun po. Baga parang pag OB or lady guard, mas comfortable yung babae. Diba? Yes, tama po. Yung last question ko kay Sarah, I think the last time I saw you was sa launch ng single mo sa Police, yung Mr. Disco. Hello po, yes po, That yes. was last year, yeah. So, what happened? How did you become a sexy actress na or decide to become one? Oh my God. Ba't po kayo nandito? Hindi, thank you so much po. Actually, yun nga po. Paano ba? Nung bata pa po kasi ako, pangarap ko po talaga maging artista. Artista po talaga. Dumating po yung time na sinasamahan ako ng mom ko, nag-audition ako sa Going Bulilit, hanggang PBB. Ibubuk pa ako ng ticket ng mom ko para lang pumunta naman sa ibang lugar just to audition PBB. So, nung time na yun, parang feeling ko, hindi sa akin yung pag-artista. Hindi ako kinukuha, hindi ako nakakas or whatsoever. Nag-audition ako sa Mocha Girls since na-passion ko din ang singing and dancing. Doon po talaga nag-start yung career ko sa industry. Doon po ako natutong mag-perform sa harap ng maraming tao, gano'n. Until naging, pinirate ako ng Polyis para gawing soloist na recording artist. Which is, I am so blessed. Thank you so much po for that, Polyis, kung mapapanood ko to.
And then, 5 years po ako sa kanila, yung contract ko po sa Podbean. And then, nagkaroon po ako ng mga sarili kong single na mapaparinig nyo, maririnig nyo po yan sa Spotify at iTunes, Apple, wow, nag-promote. Hindi, I mean, sobrang first love ko yung singing and dancing, performing. Kasi nga, parang tinanggap ko sa sarili ko na walang chance na maging artista ako. And then, nung time na na-scout po ako as a Viva artist, akala ko po, Viva artist na pang-wholesome. And then, na-shock ako. Surprise! Viva Max! Well, nung binigay po sa akin yung ganong sitwasyon ko, parang medyo umatras muna ako kasi parang hindi ko kaya. Kasi hindi ko alam kung paano ba. Gusto ko sabihin in a nice way, but hindi ko alam kasi kung ma-offend ako or hindi para offera ng ganon. I just want to be honest here. Kasi parang may talent po. Parang alam ko po sa sarili ko na may kaya akong gawin na I can sing, I can dance, ganun po. And then, yung yung offer sa akin is Viva Max. So parang na-shock ako na, paano ba? Parang, Na doon ka ilalagay. yeah, parang sobrang malaking step siya for me. But parang nasagot na lang din ni Dord na kailangan kong daanan yung challenge na yun. Kasi I remember kasi before, yun talaga yung pangarap ko, maging artista. And then ngayon siya nabigay. And for me kasi, sa dami ng career na dinaanan ko, nag-singer, dancer, tapos nag-soloist, parang hindi ko kayang iwan na lang yung career ko na sa paligid po kasi medyo nawalan po ako ng gana sa sarili ko po kasi parang feeling ko parang walang nangyayari sa akin. Ilang taon na akong nagsastrive. And then ayun po, binigay sa akin to, parang tinanggap ko siya talaga kasi as an only child po kasi ako. Parang as an only child na adult, parang I cannot afford to fail po kasi. Parang I don't have a backup. Kasi I am the backup. So, parang, may tiwala ako sa sarili ko na may mapupuntahan ako someday. And nagtitiwala po ako sa manager ko, kay Sir John, kay Miss Rina. Hello po. Nagtitiwala po ako sa kanila na I'm in a right hand po. Ayun po. Sipin mo na lang, madami din naman tayong mga actors na nagsimula sa genre na ganito. And yet, for example, si Jacqueline is Yes po. Actually, yun po yung advice din po nila sa akin. And ayun po. Pero hindi ko naman po binantawan yung pagpe-perform kasi pag ini-invite po ako sa events, nag-events po ako, nagagawa ko pa din naman yung passion ko, singing and dancing. And nadagdagan nga lang is ngayon is naging artista na po talaga, which is I am very, very, very grateful po talaga. Wala po akong pinagsisihan sa decision ko. Ayun po. Thank you. Sa Europe may mga art house cinemas. So it's really not the genre that is questionable, but the maturity of the audience. And hopefully, we catch it. Yes po. Thank you so much po. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you po. Thank you very much. And that is our last question from Jojo Pandalingan of Rider PH. This time, a few